Hindi na raw nagkulang ang gobyerno sa kampanya kontra paputok, pero marami pa rin ang napahamak. Karamihan sa kanila ay mga batang 10 taong gulang pababa. Mula sa East Avenue Medical Center sa lungsod ng Quezon, nakatutok live si Julius Segovia. Julius. Mike, hindi pa masabi ng Department of Health kung tagumpay ba o hindi ang kanilang kampanya kontra paputok. Pero kumpara raw ng isang taon, di hamak na mas kakaunti ang nabiktima ng paputok ngayong 2013. At ang isa pang balita, wala pa rin daw naitatalang nasawi dahil sa paputok. Namimilipit sa hapdi ang batang lalaking ito matapos malapnos ang buong muka dahil sa pagsabog ng pinagsama-samang watusing sinindihan daw ng kanyang kuya. Dito sa East Avenue Medical Center siya ay diniretso. Pag-almusal, nagliligpit kami mag-asawa. Sila nagpaalam na lalabas. Yun, sa labas. Hindi na alam, may bit-bit pa ng watusin na pinagsama yung kuya niya. Hindi, wala na, magaling na. Tapos, ayun, hindi niya alam kasi na Sabing umiyak. Kasi pag umiyak ka, lalong sumasakit. Sa pinakahuling bilang ng DOH mula December 21 hanggang alas 6 kaninang umaga, 413 na ang bilang ng mga naputukan. Mababa raw ito ng 17% kumpara nung isang taon sa kaparehong panahon. Sa 430 na naputukan, 404 ang dahil sa fireworks. 8 naman ang mula sa ligaw na bala. Pinakamarami rin sa mga nabiktima ng paputok ang mga lalaki at mga batang edad 10 pababa. The good news is that there was a reduction of a total of 85 injuries or 17% lower compared to the same period last year. Nakatulong daw rito ang fireworks display sa iba't ibang lugar. At iwas paputok Gangnam Style ni Health Assistant Secretary Eric Tayag. Pero sa kabila ng mga paalala, may napahamak pa rin. Ang 21 anyo sa si Michael Datiles, na biktima pa rin na ipinagbabawal na paputok na plapla. Kasing na ako dampot ko na Ayun. So parang aral ba yan sa'yo? Oo. So ano gagawin mo sa susunod na taon na pagsalubong ulit? Hindi na ako paputok. Hindi rin ikinaila ng 22 anyo sa si Rolando Lorico na nakainom siya ng alak nung nagpaputok ng kwitis kagabi. Nag-inuman kasi kami ng mga kasama ko. Hawak ko yung 5 pirasong kwitis. Tapos yung isa, iniwalay ko sa dulo. Sinindi ako ng lighter. Tapos yun, pag nung kwitis, dadamay lahat. Ayun, sibugan yung kamay ko. Buti nga, di naputol. Naputol naman ang kanang kamay at nabiyak ang bunbunan ng binatilyong si Christian Pateño matapos daw masabugan ng Goodbye Philippines. Pero ang higit na inoobserbahan dito sa East Avenue Medical Center, ang 7 taong gulang na batang babaeng tinamaan daw ng ligaw na bala sa ulo. Kritikal ang kondisyon ngayon ng biktimang si Stephanie Nicole Elia. Bukod sa mga biktima ng paputok at stray bullet, napuno rin ang East Avenue Medical Center ng mga biktima ng aksidente sa kalsada at napasali sa rambulan. Gaya ng apo ni Lolo Jose na si Michael, na natagpuan na lang daw na duguan ang mukha habang nakahandusay sa isang kanal sa may Barangay Rojas District. Lamang yun ang away dahil sa binata Ilan namang motorista ang sugatan din matapos maaksidente sa daan. Sa kasawiang palad, binawian ng buhay ang isang security guard na nagmomotorsiklo matapos mabangga ng isang SUV. Mike, sa pinakahuling talay, umabot na sa 74 ang bilang ng firecracker-related injuries dito sa East Avenue Medical Center. 6 na po ang lalaki, 14 naman ang babae. Higit daw na mababa ang bilang na yan kumpara sa nai-record ng isang taon na 138. Pero hindi pa nga raw tapos ang bilangan dahil hanggang January 5 pa ang official count ng mga ospital. And muna ang latest mula pa rin dito sa East Avenue Medical Center. Balik sa iyo, Mike, at Happy New Year. Happy New Year, Julius. Ibig sabihin ba yan hanggang Enero 5 magbibilang ang mga otoridad dyan kung ilan ang naipasok na may kinalaman sa paputok o mga karahasan na may kinalaman sa pagsalubong sa bagong taon? Ibig sabihin hanggang sa mga oras na ito, halos 24 oras na mula nung kasagsagan ng paputok, meron pa rin dumadating na mga pasyente dyan, Julius? Tama ka dyan, Mike. Nako, 24 oras pa rin naka-alerto yung mga nurse, mga medical staff, pati mga doktor. Talaga namang napakabayani yung mga ating mga kasamahan dito. Talagang binabantayan pa rin nila yung mga mangilan-ngilan na lamang, Mike, na mga pasyente pa rin na tinamaan nga ng paputok. At ayon nga sa DOH, hanggang January 5 pa yung official count, saka sila maglalabas talaga ng bilang kung ilan talaga yung kabuang bilang ng naputukan ngayong bagong taon, Mike. Maraming salamat, Julius Segovia.